I have this feeling lately na parang tapos na ako sa mentoring phase na may bayad. Kumbaga parang hindi ko na nakikita yung worth na kailangan pa nila magbayad para lang matuto. So marami naman dyan sa YouTube. Though mahirap, though sinasabi nila kailangan nila magbayad para pag-ihan nila, 'di ba? So, iba-iba naman yan eh. Pwede silang gumugol ng time, pwede silang gumugol sa pera para matuto. Baga matututol sila, gagamit sila ng pera, or either matututo sila, gagamit lang sila ng time. So, dalawa lang naman yun. So, ako kasi, nandun ako sa point na parang, sa akin na to, skills ko naman na to, pwede ko naman na i-share sa iba, 'di ba? Para saan pa? Para ipagdamot itong strategy na to. So, bago ang lahat, intro muna tayo. Hello guys! What's up? Kamusta kayo? Radis Guy here. So, andito ako para magturo ng BB. So, sa mga nagtatanong, ano ba yung BB? No, baby ba yun? No, so, start muna natin siya sa history ng balance bounce. So, yung BB kasi stands for balance bounce. So, ano ba yung history ng BB ko? No, so, nag-start siya sa pangalan na 0.5 supremacy. So, sino ba yung mga kasama ko dati? So, way back 2022. So, ito, nung mga panahon na nagtitrade kami, so nag-explore kami ng strategy. Pero ako kasi talaga, nag-start talaga ako as a price action trader. So, nothing else. Though may mga natutunan ako sa iba, pero bumabalik at bumabalik pa rin ako as a price action trader. Then, one time, nagkaroon kami ng session, doon namin na-discover yung 0.5 supremacy. Wala kaming pinagbasihan, talagang na-discover namin trading through experience. Hindi naman agad natin matututunan yung strategy na yun. Ang tagal namin siyang ginugol. Dumating sa point na nagdi-discord kami. Nagkaroon pa kami ng 5 AM club, which is gumigising kami ng umaga para mag-session, para pag-aralin yung strategy. Noong mga panahon na nagpa 5 AM club kami, ang kasama ko naman noon is sila Sir Jeff, tsaka si Clint. Mga nawala na din sila, natigil sa pagtitrade. Napa ako sa ngayon balita sa kanila. Backtesting naman, kahit ngayon, binabacktest ko pa rin siya. Time frames, timing. Dumating din sa point na nagsimula kami sa pagpa-plot ng 0.5 sa gantong style. Yan. Yan, papakita ko dyan. Yan, ganyan yung pagpa-plot pa namin ng 0.5 supremacy, which is yung balance bounce. Then yung pag-a-analyze din ng time frame kasi sobrang dami ng BB or yung 0.5 supremacy na makikita nyo. Kaya sobrang hirap din siyang hanapin kung alin yung mas pinaka-valid. Talaga, nag-focus ako sa price action, which is kung paano ko basahin yung market using candlestick, papasok yung balance bounce. Candlestick pattern, hindi ko naman kinalimutan, hindi ko na siya ginagamit totally na, may engulfing, hammer, may doji, may ganto, may ganyan. Sobrang dami guys, di ba? Hindi na natin maisa-isa kung tama ba yon. Kasi nga, kahit lumabas yung engulfing dyan, mali ka sa bias mo, or mali yung structure mo, or mali yung pagkakabasa, yung candlestick niya hindi pa rin magpe-play. Ang mas pinocus ko is yung candlestick behavior. Kasi naniniwala ko as a price action trader, lahat ng pinapakita sa ating kandila is may istorya. Kung gaano kalaki, gaano kahaba yung wick, gaano kadami, anong news, marami siyang factor. Doon pumapasok yung blending candlestick. So sa blending candlestick, gagawa na lang ako ng panibagong video para sa explanation ko sa blending candlestick. Pero isang way, ang blending candlestick pinaka-basic. Okay, let's go na sa, meron akong two types of trend, strong trend and yung healthy trend. So, strong trend, ito yung tuloy-tuloy pa rin siya pataas. So, either kung anong time frame ang tinitingnan nyo. Then healthy trend, ito naman yung consolidation. Pwedeng pa sideways, falling wedge or rising wedge. Pero sa akin, strong trend and healthy trend, magkasalungat lang sila. Once na may nakita akong strong trend, ang next niya, healthy trend. Once nakakita tayo ng healthy trend, ang kasunod niyan is strong trend. Kasi, consolidation, ranging, or etong healthy trend, it means nag-iipon ang mga buyers at sellers dito. Either kung ano yung mas malakas na bias, kung halimbawa nasa resistance level na itong area na to, then nagre-range na siya, nag-healthy trend na siya. Habang tumatagal ang consolidation niya, ganun kalakas yung ibabagsak niya or ipapump niya pa. So, baliktaran lang sila. Kapag nakakita ka na ng healthy trend, ang kasunod niya ay strong trend. So, candlestick.
So, alam nyo na naman ang anatomy ng candlestick. So, meron tayong wick, meron tayong body, price path. So, eto naman yung nakadepende tayo sa presyo versus sa oras. So, may factor din to, yung oras. 'Di ba? Kung gaano karami, dapat inaalam nyo kung gaano karami yung candlestick ng 1 day, 4 hours, ng 1 hour. 'Di ba? Ilang candlestick ng 4 hours sa 1 hour? So, meron 4. Ilang candlestick ang 1 hour, ilang candlestick ng 15 minutes meron sa 1 hour. So, 4 din. So, ganun siya. Para nako-correlate nyo siya sa oras. Kasi, isang pinakamahirap din sa trading is yung timing. Timing yung pinakamahirap. Tama naman yung bias mo. Sumunod ka naman sa plano mo, pero sobrang tagal. Timing yung mahirap. Yung maaabutan ka ng consolidation. Then, yung strength ratio. Strength ratio, syempre, pagbabasihan nyo pa rin kung gaano ka lakas yung bawat kandila. Kung sobrang buo ba siyang volume? Ayan, isang buo siyang volume. Walang lumaban na sellers, walang nag-push sa kanya na buyers, kundi volume talaga. Lahat sila nagsabay-sabay. So, dapat may understanding din kayo kung gaano kalakas yung kandila. Kapag medyo mahaba yung wick, buyers ang nag-push sa kanya, pataasin ang presyo. Kapag nag-doji, dito naman papasok yung undecided na yung market. Kumbaga either babagsak pa ba or itataas pa ba natin. Ganun siya. Next, supply and demand. In trading, this strategy is akin to creating hype around a particular stock. Just like the SM store hypes up the jacket, traders might spread positive news or rumors about a stock, generating increased interest and demand. This initial surge in demand can cause the stock's price to rise. Similar to how the SM store initially sells the jacket at full price, traders may buy the stock at its current market value during the hype phase. They do this because they anticipate that the price will continue to rise due to the increased demand. Once the hype dies down or the news cycle changes, just like when the promotional period ends for the jacket, traders might decide to sell their shares. This could trigger a sell-off, leading to a drop in the stock's price. Overall, this cycle of creating hype, buying at market value, and then selling when the hype fades is a common strategy in trading. So, yan. Na-discuss natin yung sa supply and demand. Link ko na din siya. So, yun nga, yung sabi nga dun sa video. Example natin yung mall nag-release ng bagong sapatos. No? So, na-hype yung mga tao, nagbilihan sa gantong presyo. Halimbawa, sa $100. Nagbilihan. Tapos, syempre, tumataas yung demand. Tumataas din yung presyo. Yung mga oras na wala na yung demand, yung hype, ng sapatos, mababawasan sila ng sales. Anong gagawin ng mall? Lagi sila nagkakaroon ng sale. Baka kailan nawala ng sale ang SM? Baka kada kinsenas katapusan, sinasakto talaga nila sa sahod ng tao. Kasi kapag may pera ang tao, nagkakaroon ng emosyon, pwede nilang mabili yung sale. Kaya doon nila tinatapat. So, kaya ang ginagawa nila, nagsisale sila, binababa nila sa presyo at least 50%, para mabili, syempre, as a buyer, bibilhin ko to kasi naka-sale to at least 50%, di ba? Kung dati $600 siya, ngayon $300 na lang, bibilhin ko na to. So ngayon, mas maraming magbibilihan kasi naka-sale. So ano mangyayari sa sales ng SM? Tataas ulit. Same siya sa i-explain ko mamaya, which is yung candlestick. No. So, dito naman papasok yung healthy candlestick and unhealthy candlestick. Ito, isa rin to sa mga importante sa akin pagdating sa balance bound, sa paghahanap ko ng balance bound. Wait lang, inom lang ako. So, unahin muna natin si unhealthy candlestick. So, si unhealthy candlestick, siya yung hindi nabalikan dito sa area na to. So, imagine this body na to. Itong body, ito yung para kung masabi na unhealthy candlestick siya is hindi siya nabalikan dito at least 50%. Diba? So, meaning, mataas ang demand nito. Kapag unhealthy, mataas ang demand. Hindi niya siya nabalikan dito. Ang healthy candlestick naman is yung nabalikan at least 50%. So, itong week na to. Nabalikan siya at least 50%. Same dun sa ine-explain natin kanina sa SM. Para maging healthy yung isang candlestick, para magtuloy-tuloy pa siya pataas, kailangan niya munang balikan at least 50%. Pwedeng bumaba, pwedeng 61.8%, pwedeng 78.6%, depende sa sale, di ba? Pero para sa akin, 50% is a good deal. Sabihin ko sa inyo, halos lahat ng mga trades ko, week entry. Dahil lang yun sa 50%. Sobrang simple lang ng balance bounce. Masasabi nyo na, yun lang pala yun. Pero,
nate-take for granted. Sa healthy candlestick, ito yung pinaka-importante. So, kaya, para kung makahanap ng BB, kailangan kong humanap ng unhealthy candlestick. So, paano ba natin pinaplot ang balance bounce? Yan. So, balance bounce, BB, also known as 0.5 supremacy. So, kinukuha natin ang balance bounce sa body or sa wick. Paano sa body or sa wick? So, kung halimbawa, ito, example natin, engulfing. Mabasara ka pa rin ng engulfing. Ang kukunin mong balance bounce, either etong body or etong wick. Pero dito, engulfing naman na to, malakas ang pagka-bullish niya, pwede ko siyang kunin sa body. So, paano ko nakuha tong dash line na to? Kinuha ko lang yung opening, closing, yung isang candlestick. So, kung kukuha naman ako coach sa wick, so, syempre, yung closing or yung opening ng candlestick, tsaka yung pinaka-high or low price. Para makuha ko yung 50% nito. Kasi, nagmamatter ang healthy candlestick kung magtutuloy pa ba siya pataas or magre-range pa ba siya. May factor yun. May factor din yung sinasabi ko sa SM, yung sa mall na 50% off. Pwede nyo kunin yung body. So, kung halimbawa itong engulfing, kunin nyo yung opening tsaka closing, ito yung gitna. Ito na yung pinaka-entry nyo. Another example, yung wick yung kinuha natin. Yung closing tsaka yung low price, ito yung 50%. Ito na yung pinaka-BB ko. Meron na akong entry dyan. Another engulfing. Kung sasamahan nyo ng mga price action, ito yung dating support. Hindi na siya nag-break dito sa dating support. So, nagkaroon na ng engulfing. Kinuha nyo yung opening tsaka closing. Ito yung 50% niya. Ito na yung entry niya. Any time frame, pwede nyo siyang gamitin. Pero, dun napapasok na maguguluhan na kayo. Coach, anong time frame? Coach, saan time frame mas maganda? Dun nyo siya mabiblend. Dun nyo siya malalaman. Kasi ako, nagwo-work yung BB ko sa 1 day, sa 2 hours, dati sa 15 minutes. Ngayon, nilipat ko sa 30 minutes. So, iba-iba tayo. Sa scalping, nagagawa ko na rin siya, which is kaya ako magla-livestream na mamaya. Na-apply ko na siya sa mga scalping ko. Check natin kung paano tayo mag-chart. So yan, pakita ko lang sa inyo yung chart. Pero replay lang naman to para lang maintindihan nyo kung paano siya pinaplot, kung saan. Diba? So play natin siya. So dito, nakakita na tayo dito ng engulfing. So nag-plot na agad tayo dito ng BB. O pwede natin lagyan na agad ng entry yan. Do kahit alam ko na akit yan, pero at least alam niyo yung idea kung paano siya. So kung saan kayo naglagay ng BB, doon lang din kayo maglalagay ng stop loss kung sa ilalim. Then, dito kung mapapansin nyo, ito yung strong trend na tinatawag natin. Strong trend at the same time, meron siya ditong unhealthy candlestick. Ano yung unhealthy, di ba? Yung hindi nabalikan. Itong area na to. So, pwedeng ito yung kunin natin as TP area. Kung dito tayo nag-entry, ito yung magiging TP area natin. Ano pang mga unhealthy? Ayun, yung pinilat ko dyan. No, ayun yung pwede pa natin i-consider. Kasi dito, meron tayo dito unhealthy, pwede tayo mag-TP dito. Pero kung mapapansin nyo yung candlestick niya na sobrang tagal na niyang bumagsak, sobrang tagal na niyang nag-consolidate, so may possible talaga na mag-pump to. Remember, dun sa strong trend at healthy trend. Yung healthy trend at yung strong trend. So, let's see. Ayan, lagay ko dyan o pwede rin dyan sa pinakaunang TP. Ayun, dito pa lang na-hit na agad. Nag-continuation na agad siya dito, na-hit na yung 0.5 natin. Is yung BB natin. Saka siya magtutuloy ulit sa pataas. Na-hit na ba? Yun, na-hit na yung una nating TP dyan. Or kung nag-partial kayo, pwede dyan. So, kung may hit ba natin tong nasa taas pa, tingnan natin. So, yun, na-hit na nga yung pinaka-TP natin doon sa pinakataas. Okay? So, kung mapapansin nyo, another consolidation ulit. Hindi siya yung dire-diretso lang pataas. Diba? Ay, wait lang. Ba't doon nagpe-play? Yan. So, check natin. Tingnan natin kung magko-consolidate. So, yan. Nag-consolidate na nga siya dyan sa area na yan. So, tingnan natin kung babagsak siya. So, yun. Nagkaroon na siya ng breakout. Pansin nyo, ito yung dating support.
kung saan sila nag-consolidate, so dito na siya nag-break. So simpleng price action, support and resistance, breakout and retest, parang ganun lang din siya. O tingnan natin kung alin yung mga unhealthy dito sa bumabang to para masabayan natin yung retracement niya pababa. So una, yung weak ang kinuha natin. Pangalawa, ano pa yung unhealthy? Etong nasa gitna. Ayan o. Kasi hindi siya binalikan nitong retracement na to. So, pwedeng hanggang dito siya bumalik, tapos tsaka siya tumuli ulit pababa. So, let's see. So, at the same time, titingnan rin natin sa baba, mamaya, kung ano yung possible na pwedeng maging entry. Ayan. Eto, meron tayo dito. Kitang-kita natin malaking unhealthy candlestick. Diba? Na hindi pa nababalikan. So, pwede natin siyang kunin. Is ayan yung magiging TP area din natin or pwedeng maging entry area natin. So, etong unang naging BB dito sa area na to, umakit nga siya, pero sobrang liit lang ng inakit niya. Yan, kung mapapansin nyo, kung lalagyan natin yan long position, so makaka 1 is to, ano lang yan, 1 is to 1. Diba? Pero kasi nga, eto, ang liit lang ng BB nito. Dito, sobrang laki. Kaya may possible na pwede rin siyang umakit yan sa area na yan. So, tingnan natin. Dito, magpa-plot na tayo ng BB. Yan. So, kung maglalagay tayo ng stop loss, kung saan tayo kumuha ng BB, doon tayo maglalagay ng stop loss for safety lang din. So, saan tayo maglalagay ng TP? Pwedeng yung kinuhanan natin ng short. So, yung kinuhanan natin ng short, pwedeng gawin na rin nating entry. Pwedeng dyan, or pwede rin doon sa taas. Ba? Or kung maglalagay tayo ng short, short naman, nasa na? Yan, short, dyan tayo maglalagay or dyan sa taas. So, kung parehas tig 0.35%, diba? 0.70% ang stop loss mo, pero yung magiging wins mo, ilang percent? Malaki din. Ayan, tingnan natin. So, dyan, ayun yung stop loss ko. Kung saan ako naglagay ng BB, doon lang din ang stop loss ko. Ang magiging TP ko, either dito sa area na to, or yan, yung 0.5 na yan. Yun, na-hit na yung pinaka-BB natin dito sa area na to. Tingnan natin kung may hit siya. Siyempre, may hit yan. Inaral ko na yan eh. So yun, umakyat na. Na-hit na yung TP ko. Na-hit na din yung short natin. Which is liquidity grab. O, tingnan natin kung may hit yung short natin dito. Ito, another example ulit. No, so, tingnan natin kung paano pinaplat. Kung mapapansin nyo, nagkaroon na tayo dito ng breakdown or pababa. So, pwede natin sukatin yung BB na yon. So, na-hit pa niya yung BB na to. So, pwede pa siyang magtuloy pababa. Tingnan natin kung saan pa tayo kukuha ng BB. So, yan. Meron na tayo ditong breakout dito sa area na to. At the same time, hindi pa naman siya nagbe-breakout sa taas. So, pwede pa siyang tumuli pababa. So, talagang kailangan pa rin natin i-check yung bias natin kung saan patungo yung market. So, dito, naghanap na ako ng another ng unhealthy candlestick or ng BB area. Ang nakita ko dito is etong malaking candlestick na to. Kasi, kumbaga kung itsura pa lang, kita nyo na hindi pa siya nababalikan. Lagay mo na. Ayan. So, dyan sa area na yan, hindi pa rin siya nababalikan. Same dun sa kanina na pinakita natin, di ba? Ganyan na itsura. O, lagay tayo ng short position dyan. Saan tayo maglalagay ng TP? Saan tayo maglalagay ng stop loss? Stop loss kung saan tayo nagkumuha ng BB.
Yung TP natin, pwede tayong maglagay ng TP dito sa area na to. Oh. So, let's see. Yun, na-hit na yung ating short position dito sa 0.5 na to. So, tingnan pa natin. So, may malaking volume ng sellers. So, pwede pa talaga siya magtuloy pababa. Kasi nga, tinalo niya na itong isang engulfing na to. Kumbaga, wala nang pakialam siya dito sa mga support na to. So, ang ginawa ko dyan, kumuha ulit ako ng another BB, which is, ayan, ang kitang-kita nyo, unhealthy candlestick. O, ganyan lang kasimple. Kinuha ko lang yung BB niya, then, ayun na yung pinaka-entry ko. Stop loss, kung saan ako kumuha, tingnan natin sa left side kung meron pa siyang babalikan. O, tingnan natin yung area na yan. Ang dami pa niyang kailangan balikan. So, etong area na to, yung pinapakita niya yan, eto, nabalikan na pala siya dito. Diba? So, pwedeng hindi na yan. So, alin pang hindi pa nababalikan, etong area na to. So, pwede tayo maglagay dyan ng TP area. So, tingnan natin kung magpe-play. Siyempre, magpe-play yan. Yun, na-hit na yung ating BB sa short. Oh, ayun, meron pa ulit ditong unhealthy candlestick. 'Di ba? Pwede pa rin natin siyang kunin. O hindi pa siya nababalikan diyan. Hindi pa siya nababalikan diyan. Pwede pa rin natin siyang pasukan ng short. Yun. Oh. Makikita nyo dito, binalikan pa rin yung 50%. Yan. So ganun lang po sa akin para mag-plot ng BB. O paano ma-identify yung BB, kung saan tayo mag-short, kung saan tayo mag-TTP, kung saan tayo mag-stop loss. Ganyan lang po siya kasimple. Pero mahirap i-identify kasi halos lahat yan binabalikan. Hindi natin alam kung sino ang babalikan. Diba? Ayan, pwedeng dyan tayo mag-TP. Tingnan natin kung babalikan pa yung area na yan. Ayun, binalikan pa rin. Diba? So, yun lang. Yun lang muna. So, see you sa live stream natin.